Ayun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At bago po tayo mag-start, let us pray. Yes, O God, Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, O God, sa panibagong salita, Panginoon, na pag-aaralan po namin. And we pray, O God, na ikaw siyang mangusap sa bawat puso ng mga anak mong makikinig. And tawag po ako sa iyong banal na likuran. We thank you. In Jesus' name, Amen and Amen. Ayun. Ang text po natin sa gabing ito ay mababasa po siya sa Proverbs 3, chapter 3, verses 5 to 6. And alam ko po na familiar na po ang karamihan po dito. Sabi po niya dito is, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. And title po natin sa gabing ito ay the importance of trusting God. Ayan, marami po sigurong pagkakataon na hindi po natin maintindihan yung mga nangyayari sa paligid natin, nangyayari sa buhay natin, at maraming pagkakataon din po na napapatanong tayo na bakit ako pa yung nakakaranas ng mga ganitong bagay, naglilingkod naman ako kay Lord, sumusunod naman ako sa mga utos niya, bakit yung pamilya ko pa yung nakakaranas ng ganitong bagay, ganitong sitwasyon. And ayun po, mayroon din po yung may mga pagkakataon po na napapatanong tayo na binigay ko naman yung best ko, pero bakit parang yung result iba dun sa inaasahan ko, ganun. And ang dami nating what if sa buhay. At madalas dumedepende na lang po tayo sa nakikita natin sa paligid, dumedepende na lang tayo sa sarili nating kakayanan. Amen. Pero sabi nga dyan sa verse na nabasa po natin is, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Amen. Kaya ngayong gabi, tignan po natin yung importansya ng pagtitiwala sa Diyos na nakatulong po sa akin at sa karamihan po sa mga Kristiyano. Amen. Karamihan po sa atin. And una pong point natin is, nothing is too hard for God. Sabi po sa Jeremiah 32, verse 27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Kung nakaya ni Lord na gawin ang langit at lupa, kung nakaya ni Lord na nalikhain tayo, kung napakain ni Lord yung 5,000 tao gamit lamang ng 5 tinapay at 2 maliliit na isda, kung nagawa ni Lord na napatigilin yung napakalakas na bagyo, kung nagawa ni Lord na kung napagaling ni Lord yung mga taong may sakit, karamdaman, yung may mga ketong, kung nagawa niyang palayain yung mga sinasapian ng demonyo, kung nagawa ni Lord na buhayin yung patay na si Lazarus. Ang daming nangyari noon na hindi po natin lubos maisip kung paano nangyari. Amen. At doon po natin makikita na walang mahirap na bagay at imposible sa Diyos. Kaya ano po yung kinakatakot natin sa ngayon? Kinakatakot pa natin na ano yung mangyayari in the future, kung may makakain pa ba tayo bukas, kung may pambayad pa ba tayo sa kuryente, sa mga babayarin. Amen. Kung natatakot po sa mga magulang po dyan, kung natatakot po ba kayo na baka hindi nyo na mapag-aral yung anak ninyo, kung saan kayo kukuha ng pambaon po nila. Sa mga kabataan naman na tulad ko na natatakot na baka hindi na ako makapagtapos, hindi na ako makapag-college. Amen. Marami tayong ikinakatakot sa buhay. But the question is, sa mga panahong natatakot tayo, do we seek God? Do we pray? Amen. Kasi ang problema po sa atin na kapag may pinagdadaanan tayo sa buhay, nakakalimutan po natin yung ginawa ng Diyos, yung pinaranas niya na sa atin sa mga nakaraang araw, nakaraang taon, ganun. At minsan nakakalimutan natin yung pangako natin sa Diyos na anuman yung mangyari, we will always trust Him. We will always praise Him and bless His name. Nawawala ang papuri natin sa Diyos tuwing nakatuon tayo
sa sitwasyon na meron tayo sa halip na magtiwala sa Diyos na may kontrolado ng lahat. Yes, hindi ipinangako sa atin na magiging madali yung buhay natin bilang Kristiyano. Hindi ipinangako sa atin na magiging masaya palagi. Hindi ipinangako sa atin na magiging madali ang mga bagay-bagay. Pero ipinangako sa atin ng Diyos na sasamahan niya tayo. And sabi nga po sa Deuteronomy 31 verse 6, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." At lagi po nating tatandaan na lahat ng may takot at nagmamahal sa Diyos ay hindi nagkukulang. Amen. Kung may mga bagay po tayong ipinapanalangin na hindi nyo pa nakikita yung answer, ganun, hindi nyo pa nakikita yung result, siguro hindi ito yung makakabuti sa iyo. Amen. Kaya sabi rin po sa Romans 8:28, sabi po niya doon, "And we know that in all things, God works for the good for those who love Him, who have been called according to His purpose." And ano man po yung sitwasyon na meron po tayo ngayon, magnify the promise of God and you will see the difference. Amen. Pinayagan ng Diyos ang lahat, hindi para pahirapan ka, kundi i-mold ka. Kapag may pinagdadaanan po tayo, i-take po natin to na opportunity to grow, to mature, amen. Opportunity para maayos yung mga dapat pang ayusin sa atin, yung attitude natin, yung character natin, amen. Opportunity para mas makilala natin kung sino ba talaga si Lord sa buhay natin. Opportunity para maayos po yung mga bagay na kailangan pang ayusin. And sometimes, God will destroy our plan not to hurt you but to redirect you in His plans and will. And kahit na masakit na, magtiwala ka lang. Kahit nakabaliktaran na yung nakikita mo sa gusto mo, magtiwala ka lang sa Diyos. Kasi hindi ka niya ipapahamak. Amen. Hindi ka niya ipapahiya. And pangalawang point po natin, God does not change His mind. Sabi po sa Numbers 23 verse 19, "God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill?" Kaya, yun po, sa panahon po natin ngayon, mahirap nang magtiwala. Amen. Maraming ng tao ang nangako sa atin na mas lamang yung hindi pagtupad kaysa sa pagtupad ng mga pangakong binitawan po nila sa atin. And sa ganong sitwasyon, ang hirap na po uli na magtiwala, tama. And minsan, nag-expect rin po tayo na Lord, akala ko ba ganito, ganyan? Akala ko ba nakikinig ka sa mga prayers ko? And sabi po doon sa main verse na nabasa po natin, "Trust in the Lord with all your heart." Pero paano ka magtitiwala kung sinanay ka na ng mundong ito na hindi natutupad yung mga pangako naririnig mo or binibitawan ng mga tao sa iyo. Ang hirap magtiwala. Amen. Ayun, nakikita po natin na hindi sinuggest ng Bible na magtiwala tayo, kundi ito ay isang command na kailangan nating magtiwala ng buong puso. Kasi kapag nagtiwala ka sa Diyos, anuman or gaano man kahirap yung dadaanan mo, He will direct you. Amen. Sabi po sa isang napanood ko na preaching, sabi po niya doon na ang Hebrew word ng salitang trust in the Lord is confidence. So we should have a confidence that God has ability to turn your situation around. Amen. Kaya napakasarap magtiwala sa Diyos. Kasi kahit na hindi siya tao kaya ang sarap magtiwala sa Diyos kasi hindi siya yung tulad nating tao na pabago-bago yung isip. Amen. Kapag may sinabi siya, gagawin niya. Amen. Kasi kapag sa tao ka nagtiwala, ang tao pumapalya, tama.
Pero kapag sa Diyos ka nagtiwala, ibig sabihin nun, naniniwala ka sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, na kung nagawa niya before ay kayang-kaya niyang gawin ngayon at sa mga susunod pang araw. Masarap dumepende sa Diyos kaya na hindi mo pa nakikita yung result. Tama. Kasi alam mo kumikilos si Lord behind your situation. Kung maalala po natin yung time na nabuntis po si Sarah at the age of 100, and pati yung mga Israelites na nung sa paglabas nila from Egypt to Promised Land na supposedly po 11 days lang pero umabot po sila ng 40 years. Grabing delay, no? Grabing delay yung naranasan nila Sarah, nila Abraham, ng mga Israelites. Amen. Pero sa kabila ng delay na yon ay tinupad pa rin ng Diyos ang kanyang pangako at hindi man nakita ng previous generation but the next generation. Makikita rin po natin sa Hebrews 11, amen, na may mga pinangakuan ang Diyos na hindi natupad sa kanilang lifetime. Pero tinupad ng Lord sa kanilang mga descendants. And dahil doon, makikita natin that God is faithful to His word and God is faithful sa lahat ng kanyang pangako. Amen. Hindi man natin makita ngayon pero lagi po nating alalahanin na He is a promise keeper at hindi siya magtatapos sa pangit na bagay. Ayun, maalala ko lang din po yung isang testimony po ng isa nating kapatid na si Kuya Romar, and grabe yung testimony niya kasi ayun, napaiyak na lang ako nung time na naririnig ko po yung testimony niya kasi before po siya mag-college, hindi niya po alam kung makakapag-college pa ba siya, makakapagtapos pa ba siya kasi dumating yung araw na nagkasakit po yung father niya and yung mother niya is walang hanap buhay kasi kailangan niyang alagaan yung asawa niya. And grabe lang kasi, grabe yung kadakilaan ng Lord kasi ngayon, gagraduate na yung kuya natin na yun, and grabe lang kasi makikita natin na wala talagang imposible sa Lord. And ako rin po at as a testimony rin po, grabe din kasi ngayon, nung una po, ang hirap talaga kasi first year to second year, ganun, namumblem. Kahit na ngayon naman po, ang dami pong babayarin sa school and hindi ko po alam kung makakapagtapos pa ba ako kasi marami pong time na sabi po ni mama na tumigil na ako kasi wala na rin po talaga kaming pera. Dumating po sa point na kung saan-saan na po kami pupunta para lang humanap ng pambayad ng tuition. And grabe lang si Lord kasi ngayon third year na po ako and magpo-4 year na rin po sa college. And grabe lang grabe lang yung kadakilaan ni Lord kasi talagang hindi kanya ipapahiya, hindi kanya bibigyan. Kaya, ayun po, grabe lang yung ginagawa ng Lord sa buhay po ng bawat isa. So, as a conclusion po, sabi po sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And naalala ko po yung preaching uli ng Sunday. Sabi po ni Ate Glenda doon na, God is faithful in your waiting. God is faithful in your disappointments. God is faithful even when you can't understand your situation. God is faithful at all times. Yun po. Kaya anuman po yung mga ibinato ng mundo sa atin, anuman yung mga nasabi nila na hanggang dyan ka na lang, hindi ka na makakapagtapos, hanggang dyan ka na lang, ganito, ganyan. Ang dami nating maririnig. But yun, patuloy lang po tayong maniwala, magtiwala at manampalataya sa Kanya dahil kung sa Kanya tayo dumidepende, may assurance po tayo na hindi tayo magpapahiya dahil ang nagtitiwala sa Diyos ay kailanman hindi mapapahiya. So, ayun lamang po. To God be all the highest glory.